Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Dinagsa po ng libo-libo nating mga kababayan at ganun din ng iba't ibang lahi ang 2026 Pinoy Festival na ginanap po sa Burnaby sa British Columbia. Naging makulay po at napakasaya ng naturang festival sa tulong na rin po ng iba't ibang mga community organizations at ganun din yung mga vendors. Detalye mula po kay Rowena Papasin. Humataw ang makulay na parada ng iba't ibang organisasyon sa ika-4 na taon ng Pinoy Festival na ginanap sa Burnaby, BC. Isa sa mga naging tampok dito ang pagpapakita ng mga teknik ng arnis na katutubong paraan ng self-defense. Nagkaroon din ng pagrampa sa isang cultural fashion show, mga musical performances at katutubong sayaw. Baliwala sa tinatayang nasa 50,000 festival goers ang matinding init noong 2 araw ng Pinoy Festival. Ayon sa organizers, mahigit na 200 organisasyon, community partners at sponsors ang tumulong para maihanda at maitanghal ang piyesta. Nakiisa rin sa kasayahan ang mga federal, provincial at city officials sa pangunguna ni BC Premier David Eby. Pasan pa ni Eby ang kanyang anak habang naglilibot sila sa iba't ibang Filipino tents. Congratulations and thank you to all of the organizers of the Pinoy Festival. Congratulations to the people of the Philippines on more than 120 years, 128 years of independence. Of course, thank you to all of the volunteers and all the booths all the way around. Tuwang-tuwa naman si Mayor Mike Hurley ng Burnaby sa pagdaraos sa kanyang lungsod ng itinuturing na pinakamalaking Filipino festival sa BC. All the vendors, all the sponsors for choosing beautiful Swangard Stadium, and what an event it is today. 70 organizations from the Filipino community. That's something. Wow. It's turned into one of the highlights of our city now, the Pinoy Festival. So we're glad to be here. Vincent Diaz po from Bacolod City. Pati mga seafarer na ang sinasakyang barko ay pansamantalang nakadaong sa Vancouver ay pumasyal rin doon para makisaya. Ilang buwan na kami wala sa Pilipinas, kaya yung mga pagkain, yung mga ganito, yung mga program, parang yung vibe ba parang sa Pilipinas lang. Maganda po siya, bali parang nagbalik ka ulit ka sa Pinoy culture. Sa atin ba parang ganyan pag festival. Sa 2 months na nasa barko lang kami, parang na-refresh yung utak namin kasi nakaabakan na ulit kami sa lupa. Mula nang magsimula ang Pinoy Festival, regular na sumasali sa performance doon ng kanyang seniors group si Mylene Ducusin. Isinama rin niya sa 2026 Pinoy Festival ang anak niyang si May. Kasi masaya, maraming mga mapapanood, maraming mga pumupuntang iba-ibang tao, na iba-ibang lahi, iba-ibang nagpe-perform na lahi, and then especially yung mga food. Parang feel at home po kasi yung mga pagkain po and then yung mga tao din po. So parang feel ko po na parang nasa Pinas po ako. Marami ang nabusog sa iba't ibang putahe mula sa mga tent at food trucks. Bumenta rin ng husto ang kubo na ito na naging photo booth para sa ilang kababayan. Ang kubo na bahagi ng display ng Pinoy Pride Vancouver ay tinatawag nilang tahanan. Tahanan, it's a place where you can feel safe, cared for, looked after, where you can be who you are, who you really are. Hindi para-parehong definition natin ng home. Unfortunately, for some of us, home is very toxic. It's a toxic place where, one can't be who they really are. Isang taon makalipas ng Lapu-Lapu Festival tragedy sa Vancouver, alerto pa rin ang Burnaby RCMP sa pagbabantay ng seguridad sa Swangard Stadium at hindi naging issue sa mga kababayan ang security sa piyesta. Masayang ibinahagi ng Pinoy Festival MC na si Lester De Guzman na naging matagumpay ang selebrasyon sa taong ito. I think this is the best one so far. Being the 4th year, mas organized, mas malinis, mas maraming taong pupunta ngayon. At dahil 2 araw tayo, mas showcase talaga natin yung feature ng Filipino community. Ayon pa kay De Guzman, nakadagdag rin sa saya ang pagkakaroon sa beer garden ng watch party sa soccer matches sa World Cup 2026. Nagkaroon din ng performances at partisipasyon sa food fest ang iba't ibang lahi. Meron tayong mga Latin people, meron tayong mga Chinese folks, and also may mga different nationality.
may mga Koreans, maraming nationalities sa Pinoy Festival kasi we want to welcome them at the same time be part of our history and also part of our celebration. Bukod sa mga local Pinoy bands, inabangan rin ng mga kababayan ang concert ng kilalang singer at actress na si Rachel Alejandro. Don't know what you do whenever you want it. Don't know what you say. My heart is holding it. Inamin ni De Guzman na marami naging paghamon sa mga organizer bago na idaos ang Pinoy Festival sa taong ito, ngunit mas importante anya na ituloy ang pagtitipon upang muling maipagdiwang ng mas maraming kababayan ang miss na nilang kulturang Pilipino. Medyo may challenges pagdating sa funding, sa organization, pero nagkaroon tayo ng opportunity to really bring the community together sa mga organizers, na volunteers to host this event kahit na mahirap siya. I think it's embedded in our community, in our soul, and at the same time in our history pagdating sa Filipino-Canadian heritage na ang Pinoy Festival, part talaga siya ng ating kultura dito sa BC. Mula sa Burnaby, British Columbia, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.